Serbisyo Publiko, Tatak RMN. Tatak RMN. Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, Tatak alas 5:17. RMN News and Public Service. Balita kag serbisyo, gin-isa para sa Ilonggo. Tatak RMN. Mayong hapon mga kasama, welcome sa isa na naman ka edisyon sang pagpangalagad sang RMN News and Public Service. RMN News and Public Service. Subong adlaw sang Miyerkules petsa 24 sa bulan sa Nobyembre tig 2021. Sa gihapon live kita nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI 774 Iloilo kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz sa ngalan sa serbisyo publiko sa ngalan ni Radyoman Sani Sarabia Punay. Ako ang inyo alagad, Radyoman Magi Erasuelo Malariado. RMN News and Public Service. Dugay base naton maboy ni ang by the separation kanta sa aton nga pulis. Di nato na yung mga sa area. Kaya ang subject subong daw mabudlay pa magkuhan, no? Mag-transaction sa aton nga postal buyer. So, wala pa sila mag-transactional na dito. Briefing at yung coordinator yung barangay official, sila yung mga tapos ng media para ipatigayan yung bypass operation din sa isa ka lugar. Di lang guro, ano yung paghambal Radyoman Aldrin, budlay na? Ang ginamay ko dito. Pero aral na karon nagpakita na tun sa unhan nagtubangay ning ang iba-iba ang postal buyer naton, no. Dugay-dugay base ko ng mga update kita dito. Hoy sining ipatigayon ko ang bypass operation isa ka lugar Radyoman Magi. Balik na to karon ang dugaw sining dikali sa dili gitamang madugay, no. Para sa aton mga tagpalamati nga naga-sabati gisaran ng Iloilo. Berikan kita materi sa distrito. Hindi, siguro Radyoman Aldrin. Basta magsala ka da. Dili na. Area sa silingan mga tinuon para sa bagong katulog. Bago nga pusog sa signal na nagalamit. Radyoman Aldrin Supina Tatak RMN. RMN News and Public Service. Nagaupod si Radyoman Aldrin sa police operation mga kasama sa ginakasang bypass operation pero hindi pa kompleto. So hindi anay naton madetalye kung sa diin ini nga lugar para nga hindi man mabulilyaso ang operasyon sa aton mga kapulisan. Dugay-dugay check man nato report ni Radyoman Flo Navarrete and at the same time ang update sa aton nga mga reporters sa nagapadayon nga mga development sa follow-up sa balita lokal. Update sa kaso ni Claire Jergos and at the same time, unahon natin dugay-dugay ang COVID-19 update and at the same time ang statement ni Police Brigadier General Flynn Dungbo, ang bagong Regional Director sa PRO6 angot sa sining Provincial Director for Administration sa Guimaras Provincial Office nga ginapabudlayan ang iyang polisuman matapos nga busted mga kasama. RMN News and Public Service. Ang iniabahin ginaduloon sa inyo sa Dr. C, Sodium Ascorbate, Vitamin C, Dr. C, Alkaline, Mayo sa lawas, hindi acidic, di kalidad kay puro nga crystal powder, ang unod sa kada kapsula. Ang kapsula himo sa C, vegetable, dali matunaw sa lawas. 8 years na sa market, kay ginasaligan nga epektibo, gani naupod sa 2015 Consumer Choice Awards kag 2017 Asia Pacific Awards. Himo sang award-winning company nga RRAF Marketing Corporation. Gani para makasiguro mag-Dr. C ka na ang veterano. Gani epektibo nga Dr. C Vitamin C. RMN News and Public Service. Standby mga kasama, makaupod man naton dugay-dugay si Senator Richard Gordon. Ari di siya sa Iloilo Subong with Radyoman Flo Navarrete and iban pagid nga update mga kasama. Okay na siya Radyoman Jason, check natin mga kasama si Radyoman Flo Navarrete. DYRI Radyoman Report. Diri ka mga sitwasyon sa dalanon naton diri sa syudad sa Iloilo, medyo maiara na sa pugok sa lakat sa trapiko sa sining mga tinion, no. Nalabyan nato ng area going to Baldusa, La Paz. May ara na iya sa pagpulupugok na sa lakat sa mga salakyan sa subong iya nga mga inuras, no. Dalas-dalas na sa may area
kabahin sang Balabago sa distrito sang Haro. Amo ina ang pila ka mga naobserbahan naton nga lakat sang trapiko sa subong iyang mga inoras. Standby man kita diri sa pag-abot ni Senator Richard Gordon, no? Diri sa mga syudad sang Iloilo, no? While waiting kami diri sa katapo sang media sa isa sinika press conference nga igapatigayon ni Senator Richard Gordon. Mali matulong nato ng information lakat sang trapiko diri sa mga syudad sang Iloilo. Kasama nyo sa bagong atunog, bagong akusog sa signal nga nagalanog. Radyoman, Flo Consumo Navarrete, Tatak, RMN. RMN News and Public Service. Nabatian mga kasama, report ni Radyoman Flo Navarrete. Ay iningabahing ginadulong sa inyo sa mga produkto ni Dr. Ramil kag Dr. Ramil Uy, Santong Plus Coffee Mix sa Boruso, manamit, mahamot, kag masustansya nga kape, Santong Plus Coffee Mix, ang kape nga himo sa soya, Santong kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa, Pure C, Vitamin C, ang alkaline base nga Vitamin C, protektahi ang imo kaugalingon, batok sa kun anuman nga sahi sa balatian, ilabi pa subong nga may aras ang COVID-19, kag updi pagid sa DTX 500, ang pangontra sa magkahalalit ka diabetes. Likaw man ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag DTX 500, Santong Plus, Coffee Mix Pure C, Vitamin C, kag DTX 500, mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil kag Dr. Ramil Uy. RMN News and Public Service. Standby mga kasama sa atong nga pagpangalagad subong nga hapon kay makaupod naton dugay-dugay si Senator Richard Gordon diri sa RMN Iloilo kay ari diri siya sa syudad sang Iloilo subong adlaw. Samtang ang nasiling na naton kaina nga National Vaccination Days nga ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Iloilo Provincial Government. Magaupod mga kasama sa National Vaccination Days on November 29 to December 1, 2021. Sa bilog ng Pilipinas, ang target diri 15 million individuals mga wala na bakunahan. Sa probinsya sang Iloilo, masobra 330,000 ang target sa Iloilo Provincial Government nga mabakunahan kontra COVID-19 sa sining National Vaccination Days mga kasama. So, ang panugyan sa Iloilo Provincial Government, ang inyong himuon, kadto kamo, magpa-register kamo sa inyong sentro, dra sa inyong banwa, kung diin kamo nabilong. For example, kung taga Pavia ka, taga Uton, taga Laganes, kadto kamo dra sa inyong rural health unit, kag may mga in charge dara sa inyong banwa, magparehistro kamo para sa National Vaccination Days on November 29 to December 1. So, simultaneous ni bilog ng Pilipinas, kag dapat nga ginainganyo kamo sang Iloilo Provincial Government nga makigbahin, especially ang mga wala pa mabakunahan sang COVID-19. Sa liwat ang may mga kahangawa pa dira, may katahap nga magpabakuna sa COVID-19, hadlo kamo kuno mag-zombie. Hindi kamo na mag-zombie, kami diri bakunado na kami tanan diri sa RMN. Safe ang bakuna. Ang mga naghahambal dira nga may mga ginbatsyag sila sa bakuna because maybe pagpabaksin nila wala sila katulog maayo, wala ka pamahaw antis magpabakuna. Ginapanugyan gid nga kung magpabaksin ka mo natural kung wala ka kapamahaw yawan ka to kapila malaway gid ya pamatsyag mo. So dapat nakapamahaw ka kag may balon ka nga tubig kadto ka sa vaccination site kag okay gid ya ang plus ang kaimtangan sa imong lawas, may enough rest ikaw mga kasama. So hindi na kamo magpang-alang-alang pa, pa-register kamo para nga makapabakuna kamo on November 29 to December 1 kadungan sining National Vaccination Days. Safe ang bakuna kay nag-agi ni sa maid-id nga pagtuon sa mga eksperto gina-approve na ini sang FDA sa US kag diri man sa Pilipinas kanin hindi na kamo magpangduha-duha pa upod kamo mga kasama para nga malabot nato ng herd immunity kag sa sining nga Pasko mangin masinadyahon kag makaupod ang inyo ang inyong nga pamilya nga sa pagsaulog sang Pasko nga mas masadya kung ikumparar sa nagligad nga tuig 2020 nga wala pa ya sang COVID-19 vaccine kag limitado gid ang hulag naton tanan-tanan. So subong amat-amat na nga nagabalik ang normal nga kabuhi isang tao kag nagahulag ng ekonomiya. So gid-encourage gid ang tanan nga magpabakuna sa mga wala pa nakapabakuna kontra COVID-19. RMN News and Public Service.
Ang oras magkasama tatag alas 5:29. Basahon naton ang statement ni Police Brigadier General Flynn Dungbo angot sa sining police kay Police Lieutenant Colonel Antonio Dizon, Deputy Provincial Director for Administration sang Guimaras Provincial Police Office nga gindiskrepihan ang iyang policewoman galing kay ti hindi siya gani gusto kag ginapabudlayan niya sa payag statement sang PRO6 mga kasama nga nagasiling. The administrative case against Police Lieutenant Colonel Antonio B. Dizon, the Deputy Provincial Director for Administration of Guimaras Police Provincial Office, was already filed by a policewoman with the rank of Police Corporal at the Office of National Police Commission 6, NAPOLCOM 6. Whatever support the NAPOLCOM 6 need, Police Regional Office 6 is open and willing to assist. Bukas ang PRO6 kag handa sila nga mag-assist sa ining policewoman na nagreklamo sa kay Police Lieutenant Colonel Dizon. Dugang nga payag diri mga kasama, may leadership siling ni Police Brigadier General Flynn Dungbo will never tolerate any wrongdoings by either police commissioned officers, police non-commissioned officers, or non-uniformed personnel. As a public servant, we are bound to work professionally and should be examples in abiding the laws of our land and policies in our workplace. I have already ordered the administrative relief sa pwesto si Police Lieutenant Colonel Dizon effective today, November 24, 2021 to ensure the conduct of impartial investigation pertaining the complaint. He will be reassigned to Police Regional Office 6 sa Regional Personnel Holding and Accounting Units, RPHO, while the investigation is ongoing. Nonetheless, we also advocate justice, thus due process will also be accorded to Police Lieutenant Colonel Dizon. Let me assure that the moral and welfare of every personnel will be taken care of under my watch. Ini ang payag mga kasama sa bagong Regional Director sa PRO6, si Police Brigadier General Flynn Dungbo. So sa liwat, effective immediately, sugod subong adlaw November 24, ng relieve sa pwesto si Police Lieutenant Colonel Antonio Dizon parang samtang nagapadayon ng investigasyon sa reklamo sa isa ka police corporal angot sa kay Police Lieutenant Colonel Dizon nga pang-abuso sang iyang poder. Hambali kani wala man kuno malain kun magpalangga, magpayag sang iya pagigugma galing kay tikon gamiton mo imo yung poder bilang second highest official dira sa may Guimaras Police Provincial Office, tiya mo na yang di maayo. RMN News and Public Service. Oras alas 5:33 ay ningabahing ginadulong sa inyo sa Dr. Pinoy's Kuling Capsule. Dr. Pinoy's Kuling Capsule, halin ini sa Deep Sea Shark Liver Oil, isa ka suplemento, bulig papagon sa aton nga immune system, magulikaw kita sa mga makamamatay nga balatian. Dr. Pinoy's Kuling Capsule, masaligan sadto pa. RMN News and Public Service. Standby na mga kasama sa mga balita sa palibot ng pungsod po ng RMN News nationwide. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Sani Sarabia Punay, ako ang inyo alagad, Radyoman Magi Arasuelo Maloriado, serbisyo publiko lang. Tatak RMN. RMN News Nationwide. Bagong COVID cases ngayong araw. RMN Live Report. Detalye na balita mula kay Radyoman Joyce Adra. Nakapagtala lamang Department of Health ngayong araw ng 890 na bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. 1,710 naman ang gumaling at 200 ang bagong binawian ng buhay. Sa ngayon, umaabot na sa 2,828,660 ang kabuang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ang aktibong kaso naman ay 0.6% na lamang o 17,864. Ang kabuang bilang naman ng mga recoveries ay 2,763,114 habang ang kabuang bilang ng mga binawian ng buhay ay 47,682. Ayon sa Department of Health, 2 sa mga laboratories ang hindi operational noong November
22-2021, habang merong 3 laboratories na hindi nakapagsumite ng datos sa COVID-19 Document Repository System. Base sa datos sa nakaraang 14 na araw, ang kontribusyon ng 5 laboratories ay humigit kumulang 1.8% sa kabuang samples na nasuri at 1.5% sa lahat ng positibong mga individual. Kasama mo sa DCXL Manila, Radyo Man Joyce Collantes, Adra, Tatak, RMN. Thank you, Joyce. RMN COVID-19 Update. Samantala, COVID-19 sa ating bansa pwede na raw ideklara bilang controlled. Ayon po sa advisor ng NTF. Balita naman mula kay Radyoman Angel Ronquillo. Maaari nang ideklara na nakontrol na ng bansa ang pagkalat ng COVID-19. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Special Advisor Dr. Ted Arbosa, ang basehan kasi dito ay yung incubation period o yung life cycle ng virus na 2 linggo. Paliwanag pa nito sa ngayon ay nananatili sa 2.8% ang positivity rate ng bansa. Aniya, magdadalawang linggo na mababa sa 5% yung ating positivity rate. Base sa rekomendasyon ng World Health Organization, kapag ang positivity rate ay 5% o higit pa, may tuturing itong continued transmission. Pero sa kaso ng Pilipinas na magdadalawang linggo na ay mababa pa rin sa 5% ang positivity rate, ay maritong sabihin control dahil wala nang masyadong bagong kaso ng COVID-19. Habang kapag magdadalawang linggo na ay 0 cases, ay mari naman ideklara bilang COVID-free ang isang lugar. Right now, our current positivity rate, test positivity rate, ay 2.8%. Napakababa po. Less than half what WHO recommends. So tama rin yung basis na yan. I think medyo magdadalawang linggo na yata tayong below 5%. I think we can be labeled as controlled kasi walang masyadong new cases sa COVID. Kasunod nito, nilinaw ni Dr. Arbosa na hindi pa tuluyang eliminated ang COVID-19. Aniya, po pwede pa rin magkaroon ng resurgence dahil nandun pa rin ang test positivity rate na above 0. Kung kaya pinapayuhan ang publiko na mahigpit pa rin sundin ang minimum public health protocols at magpabakuna. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Thank you, Angel. Ang DOH Bicol, nanawagan naman sa media na tulungan silang himukin ng mga residente na sumali sa National Vaccination Days. Balita mula kay Radyoman Leo Barciliano, RMN Legaspi. Inilabas kayo ng DOH-CHD Bicol ang panawagan kaugnay sa National Vaccination Day sa November 29 hanggang 30 at December 1. Ayon kay Director Dr. Enevera, PhD, sinabi nito na nakisuyo sila sa lahat ng mga AM, FM at local TV sa Bicol Region na panawagan ang naturang ng National Vaccination Day. Ito naglalayon para himukin at nakiusapan ang hindi pa nababakunahan na magpabakuna na. Magsasagawa ng karaban ang naturang grupo para anya dalhin ito sa lahat ng mga lugar ng bayan, lungsod, mga barangay at nang mabakunahan ang lahat na hindi pa nabakunahan. Mula sa lungsod ng Legazpi, lalawigan ng Albay, Bicol Region, Radyoman Leo Barciliano, Tata, RMN. Thank you, Leo. Ang COVID-19 booster shot ng A1 category sinimula na sa Cagayan de Oro. Detalye naman mula kay Radyoman Ani Jane Duhay Lungsod, RMN Cagayan de Oro. Sinimula na ng LGU Cagayan de Oro ang booster shot ng A1 category o ng mga medical health frontliners ngayong araw sa GR Borja General Hospital o GRBGH. Sinaksihan naman nilang DOH-10 Regional Director Jose Liacuna Jr., DOH-10 Assistant Regional Director Ilianeta Gamulo at Dr. William Bernardo, Acting City Health Officer, ang nasabing aktibidad. Una namang nakatanggap ng naturang booster shot silang GRBGH Chief of Hospital Dr. Ramon Moreno, Dr. Teodoro Yu Jr. ng City Health Office at mga medical doctors at nurses ng GRBGH. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro. Radyoman Ani Jane Duhay Lungsod, Tatak, RMN. Maraming salamat, Ani Jane. Samantalang Bacolod City nakapagtala ng record high na bakunahan sa loob ng isang araw. Balita naman mula kay Radyoman Agnes Apostol. Nakapagtala ng bagong
record ang Bacolod City sa vaccine rollout sa loob lamang ng isang araw kaugnay sa nagpapatuloy na inoculation ng COVID vaccine. Ito'y matapos na ang Emergency Operations Center Task Force at ang COVID-19 Vaccination Council ang nakabakuna ng 13,403 na mga individuals sa loob lamang ng isang araw. Ayon sa EOC, umabot sa mahigit 4,000 ang na-administer na first dose, mahigit 6,400 naman ang second dose, samantalang mahigit 2,600 naman sa ilalim ng A1 to A3 priority ang nabigyan ng booster shot. Sa gaganapin namang nationwide vaccination rollout sa November 29 hanggang December 1, target ng Bacolod City na mabakunahan ng 30,000 na mga Bacolod noon. Napag-alaman, ayon sa latest data na nasa 70% ng target population ng Bacolod ang nakatanggap na ng first dose, samantala 50% naman ang fully vaccinated. Kaugnay nito, nananawagan ng City Government ng Bacolod sa mga residente na makilahok sa gaganaping National Vaccination Day. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Radyoman Agnes Apostol, Tatak, RMN. Thank you, Agnes Apostol. RMN News Nationwide. Oras, 20 minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Sinimula na po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ipamahagi ang fuel subsidy sa mga jeepney driver na naapektuhan ng sunod-sunod na oil price hike. Ang LTFRB Regional Director Attorney Zona Rosette Tamayo, makatatanggap ng ang 73,000 ng mga benepisyaryo ng tig 7,200 pesos sa pamagitan ng kanilang Pantawid Pasada Program Card. Aniya, marilang magamit ang subsidiya sa mga sumusunod na gasolinahan: Petron, Shell, Sea Oil Total, Ketty Petroleum, Refill, Caltex, Petrogas at Uni Oil. Hindi naman aniya maaaring withdraw ang halaga para sa ibang bagay bukod sa pagpapagasolina. We have to put emphasis on that, na this card should be used only for fuel purchases. Okay, hindi po ito pinapayagan na withdraw ng ating beneficiary. Yun pong mga cards po na ito, ang ating mga gasoline stations po, ang ating mga retail outlets. Gasoline outlets will be displaying this template para to signify, to tell our beneficiaries that they can use their PPP cards. Si LTFRB Regional Director Attorney Zona Rosette Tamayo. Samantala, suportado naman po ng LTFRB ang ideyang magkaroon din ng mga assistance program ang mga tsuper ng ibang pampublikong sasakyan. 542, ibinasura naman ng Korte Suprema ang petisyon po na humihiling sa hudikaturan at atasan si Pangulong Duterte. Nakasuhan ang China dahil sa panghihimasok sa West Philippine Sea. Sa unanimous decision ng mga maestrado, ibinasura ang petition for mandamus na inihay ni Attorney Romeo Esmero dahil sa kakulangan ng merito. Paliwanag ng SC, malinaw na mayroong immunity sa kaso ang Pangulo sa panahon ng kanyang panunungkulan. Samantala, sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na nangako si China's Ambassador to the Philippines, Wang Silian, na iimbestigahan ang intimidasyon ng Chinese Coast Guard sa Philippine vessels na nagsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. 543, nagbabala naman po ang publiko ang Department of Justice, Office of Cybercrime sa inaasahang lalo pang paglaganap ng mga text scam messages ngayong holiday season. Batay sa DOJ-OCC, kailangan maging maingat ang lahat sa mga trabahong inaalok sa pamamagitan ng mga text. RMN News Nationwide. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Mag-Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN. Oras mga kasama, tatak alas 5:43. Standby sa mga ginapamatian ninyong balita. Magkaupod naton subong gabi ang senador sa Pungsod, lawyer by profession, broadcaster, businessman, lecturer, kag isa ka inspirational speaker. Ari sa atong linya upod ni Radyoman Flo Navarrete. Radyoman Flo.
Pilipinas. Radyoman Magi, nandito po sa tabi natin si Senator Dick Gordon. Nagbisita dito kasi birthday ng kaibigan niya, si Chuk Tatoy. Then, Senator Gordon, sir, kasama po natin ngayon live sa Armen Iloilo si Radyoman Magi Malariado, sir. Ay, Radyoman Magi, good evening, mayong gabi. Mayong gabi, Senator. I know nasuki ka na ng mga Ilonggo. Ikailang visit mo na ito sa Iloilo, Senator? Maraming beses na ako. Sa Typhoon pa Hagupit, Typhoon Frank, Typhoon Yolanda. I have already built about dito lang sa Iloilo, pati Ahoy, 7,600 na loop na bahay. Hindi nyo lang nakikita. Dapat nakikita nyo at lahat ng mga tao happy sila at saka nabigyan natin sila ng mga livelihood ng araw. Tapos dito sa Pavia nung araw, I brought a super water tanker. I came down from the plane. I was supposed to go to the United States with Gloria Macapagal-Arroyo to talk to President Bush. Since I already talked to President Bush, sabi ko, unahin ko ang Typhoon Frank. Kailangan pumunta ako doon, so I went there. At hindi lang dito, pati Saklan, sa Antique, the whole island of Panay, I've been helping, pati Boracay, and lahat. Yes, Senator, ngayon, anong good news po natin dito sa mga Ilonggo aside sa celebration ng iyong good friend dyan sa kay Tatay Tatoy Espinosa? Yes. Siya ang magandang halimbawa na pagka ikaw ay masipag at hindi ka tatamad-tamad at may ambisyon ka sa buhay, pag may kayod, may kaon. Di ba? Pag way kayod, way kaon. Di ba? Pero kaya mahal ko yan because una ko siya makita many years ago, dito pa yung unang litrato namin nung bata pa kami, talagang masasabi ko sa iyo, I'm a fan, a great fan because work ethic siya eh. Nagtatrabaho talaga siya para bumuti yung buhay niya. Kung gagayahin natin yung mga ugali ni Tatoy, sa Pilipinas. Tama, Senator. Ngayon, Senator, punta tayo sa mga issues. Ano po masasabi mo ngayong parang ikaw ang target ng online demolition job ng mga trolls ng ilang politiko? Wala namang katotohanan yan eh. Pag walang katotohanan, mabibisto rin yan. Pero mo, ina-access ako doon sa SBMA, 30 years ago na yan, next year. Wala naman akong kaso doon, kinakasuhan nila ako. Isa Red Cross, kung ano sinabi nila na keso maliraw yung test namin sa Subic, nung pinatest namin ulit, lumabas. Sabi ng RITM, yung mismong Department of Health, sabi, the tests are valid and reliable. So, tumigil na sila doon. At ito mga troll, huwag nyo sasaktan yung Red Cross. Hindi nyo ako masasaktan eh. Ang masasaktan nyo, taong bayan. Pag sinasaktan nyo, biro nyo, ang Red Cross, ang bahay na nagawa sa buong Pilipinas, 151,000 na bahay. Can you imagine that? 151,000. Can you tell me which government agency has built that many houses? Wala naman kaming budget sa gobyerno para i-voluntary support yan, donation under my leadership. So, hindi ko pinapansin yung mga troll at pinagdadasal ko na lang sila. And that's okay. Ganun talaga ang buhay. They can hit me and hit me, pero you cannot put a good man down. Yes. Senator, para sa iyo, gaano kahalaga para sa mga Pilipino ang upcoming May 2022 elections? Look at the world today. Lahat tayo tinamaan ng pandemic. Ngayon, bumalik pa sa Europe. Kala nila, siligtas sila. This is the third round in Europe. And the economy of the world has gotten down. Our own economy, we owe 11 trillion in debt. Lubog tayo sa utang. We are the sick man of Asia again. There are 4.3 million Filipinos na walang trabaho. At nakikita nyo, halos walang foreign direct investment, halos walang investment sa domestic. So kailangan yung mga mamumuno, kailangan talaga magawa. Pero sabihan ko mga kababayan natin sa Iloilo, si Frank Dillon has done an excellent job for Iloilo and for the country. Pag nawala si Frank, nawala si Senator Recto, nawala sila Lacson, ang matitira na lang ako, pag hindi niyo pa ako binalig dyan, di lalong mahirapan kayo sa Iloilo. Lahat ng bagyo, Typhoon Frank, andito kagad ako, kay the late Mayor Gariceta, nagbigay kami ng 40,000 na capacity na tao na para water. We built houses there, about 1,700 homes. And masasabi ko na lahat ng batas na ginagawa ko nakakabuti sa tao. Oo. Senator, kung sakaling bibigyan ka pa ng isa pang chance sa 2022 at manalo, ano pang nais gawin ng isang Richard Gordon sa Senado? Well, you'll get more of Dick Gordon because, bakit? Hindi mo ba alam niyo sa Pasig, meron kayo doon molecular lab? Tinutukan ba ako ng mga Ilonggo na magtayo ng molecular lab?
Sino ba ang pinakamataas ngayon sa molecular lab sa buong Pilipinas? Ang Red Cross, almost 5 million tests na. Ang susunod sa amin, nasa 1 million lang. So sa sipag, walang tatalo sa atin. Sa hanap buhay, I can bring in businesses here. Dapat ginagawa ng gobyerno natin. Kagabi, in-interpolate ko yung DTI. Ilan nakukuha nyo? Wala kayo nakukuha ng negosyo. Kung wala kayo nakukuha ng negosyo, walang trabaho ang tao. So you have to expect that Senator Gordon, with his international expertise, na maraming naniniwala sa akin, mga malalaking negosyante, sa buong mundo, we can bring back that investment as I did FedEx, as I did Coastal Petroleum, as I did many other businesses. So sinasabi ko, kailangan natin hanap buhay. Dalawang problema nyo. Yung isa, sinusolve na rin ng Red Cross, yung pandemic, di ba? Kami ang number 1 sa pandemic. At ang nangyayari, kami ang tumutulong sa pandemic. Molecular laboratory ng Red Cross, 14 yan. All over, hanggang Mindanao, hanggang Pasig, hanggang ilang bayan sa Luzon, sa Visayas, sa Cebu, dito sa Iloilo, dito sa Bacolod, sa Cotabato, sa Cagayan de Oro, sa Surigao, sa Zamboanga. Imagine the help that we have done. So, you know, I don't have to say anything. Rest is the locator. Lahat ng ginawa ko speaks for themselves. Yes, saksi kami dyan kasi marami nang natulungan ng Red Cross. Kasama namin yan sa RMN sa mga ginagawa naming blood donation activities. Partner tayo. Ang Red Cross, nagmumuno ako for the last 19 years, and ever since we took over, hindi na kami just blood. Pati dialysis machine. At lahat, pati bahay, convalescent plasma, pati bombero, pati food truck. We have 28 food trucks. Kung may sunog, andun kagad yung truck namin, magbibigay ng pagkain, hot meals. Magbibigay kami ng pera na marami, no? Billion na naibigay namin dito sa Iloilo lang, 4.5 billion na nagamit dito sa island of Haiyan, sa Yolanda. So, you know, if you don't have a good leader, nobody's gonna respect you. Tama po. Lastly, Senator, ano po ang iyong mensahe sa lahat ng mga Ilonggo na nakikinig ngayon? Ang Ilonggo isa sa pinakamasipag sa ating bansa. Ang Ilonggo is an island unto yourself. The whole island of Panay. Diyan ang Iloilo, Antique, Aklan, itong Guimaras, at saka itong Capiz. Lahat siya nagawa ng bahay. And the Ilonggo, masarap tulungan. Remember when I was in tourism, anong pinakamagandang ginawa natin? Walls of worship. Wow. W-O-W. Miyaw-gaw. Diba? Anong pinagkita natin? Masarap na pagkain dito. Sino ang model ko? Si Tatoy Espinosa. Isang bankero. Imagine, hindi nakapag-aral ng gusto. Pero katulad ng nanay ko, restaurant ang negosyo, napayaman niya ang sarili niya, hindi siya nagnanakaw, hindi katulad ng mga kasama natin sa bayan natin. Sa tulo ng kanyang pawis at saka sipag, ay nagagawa niya. Kaya dapat talaga matuto ang mga Ilonggo na gayahin si Tatoy, gayahin sila Frank Rinol, gayahin yung mayor ninyo, na kaibigan ko, si Jerry Trailer, ang governor ninyo, pareho masipag. Yung tatay niya, si Art Defensor, isa si Toto Defensor, at marami dito mga magagaling na Ilonggo na nakakatulong sa ating bansa. Yes. Lastly, Senator Gordon, birthday message mo na lang sa kay Tatoy Espinosa, sir. It is an honor for me to come here. Hindi wala akong plano pumunta rito eh. Kaya lang, hindi ko matiis. Kailangan lalaman ko 90th birthday niya. Ako ang ninong ni Tatoy sa 60th birthday anniversary niya. Kami ng mag-asawa. I have to salute him. My presence here is to honor him. Because dapat malaman ng buong mundo na we have Filipinas like Tatoy. And ang birthday greetings sa kanya. May God keep on granting you the power and to have all the blessings, superlative blessings of peace, happiness, and contentment, and helping your fellow man. Senator, maraming salamat po sa time na binigay mo sa RMN Iloilo. It's my pleasure and honor. Partner ko ang RMN palagi. Thank you. Si Senator Richard Gordon, Radyoman Magi, no, sa pinakamanga mensahe niya, and of course, no, mensahe niya man siya siningasud din abyan si Tayo Norato, Tatoy Espinosa. So, kika na lang diri sa may bahin sang Tatoy Manukan and Seafood sa Villa Arevalo. Kasama niyo sa bagong katunog, bagong kusog sa signal nga nagalanog, Radyoman, Flow Konsumo Navarrete, Tatak Karanan. Tatak
RMN. There you have it, mga kasama, si Rajman Flo Navarrete, upod ang Senador sa Pungsod, Senator Richard Gordon, nga nagbisita diri sa Iloilo para magtambong, magtamyaw personally sa iyang abyanggid, Sitio Tatoy Espinosa, nga nagasaulog sang iyang 90th birthday subong adlaw. Sana all, diri kagidya mahambal nga sana all makalabot sa edad nga 90, di ba? Grabe gidya ka pagsipa ka naga-bike man na siya sa guwa sang Tatoy. So happy birthday sa liwat sa kay Tatoy Espinosa sa Tatoy's Manukan Seafoods Restaurant, mga kasama. Ang oras alas 5:54. Sa lapit nga tiyanggi may mabakal nga tiyaki. Amo nga kami ni Mami, sadya pirmi. Kay inog snack time, pirmi may tiyaki. Presyong bulilit nga sulit kay bulit.